Boss, 1 month na hindi maandar. Pandarin mo na kung ikaw ano. Ikaw na magpaandar. Yun o. It's alive! Boss, 12,000. 12 pesos. Sa halagang 12,000, 12 pesos lang sana. So yun mga katropa, meron kaming ginawa rito na TMX 155. Yung problema ng motor ni boss mga katropa doon sa wiring ng kanyang dashboard, hindi lumalabas yung kanyang neutral at yung kanyang signal light. Kapag nag-headlight siya, yung signal light niya umiilaw ng kaunti o nag-hazard. So kapag ganun ang problema mga katropa, sintomas yun na kulang sa ground yung ating motor. Kapag nag-headlight tayo na umiilaw na maliit yung dalawang headlight natin, kulang sa ground, mag-add lang kayo ng ground kapag ganun. So basic lang yung problema ng motor ni boss. Tapos dito naman, kabit ng driving light, dito rin, boss na driving light. Itong motor ni boss, lumobo yung battery niya, overcharging, at magpapalit tayo ng charger dito. Tapos i-check natin yung kanyang mga wiring. Tapos dito naman yung motor ni boss, Mio, fuel injected. Fuel injected. So kalansay na. Ano nangyari dito boss? In-overhaul nila. Sabi nila nag-overheat. Nung napalitan ng pyesa, hindi naman nila mapandar. Hindi na mapaandar. Oo. Ilang buwan na, ilang araw na? Yan na to. Isang buwan na, sir. Isang buwan na. Saan yung pinapagawa to boss? Kay Kwan, may dito may Yamaha. Yamaha, kasa mismo. Kasa mismo. Sa kasa mismo. Ano sabi nila nung napalitan na ng ano? Ano bang pinalitan dito sir? May magpapabili na naman ng pampyesa. Hindi na ako. Pero ano yung mga pinalitan sa'yo sir? Piston, black, tsaka yung magneto, tsaka yung magneto, napalit na rin. napalit na rin po ng magneto tsaka stator. Magneto, stator, napalit na rin. Pero ayaw pa rin umandar. Ayaw pa rin naman. Kaya hinatak nyo na lang. Tatak na lang. Sino nagrekomenda sa inyo rito? Yung mga katabi niyang kwan, mga bilihan ng pyesa. Nirekomenda na rito. Si Agper, tsaka yung katabi niya, dalawa yung bilihan ng pyesa doon. Okay. Sige boss, kami nang bahala rito. Boss, nalaspag na yung ano, yung wiring natin. So binuksan na rin nila yung wiring at tinitignan siguro kung ano yung problema. So yung mga ganito mga katropa, hindi na natin kailangan buklatin yung wiring. Kung may putol man kayong hinahanap, ang maganda rito, gumamit kayo ng test light o kaya ng multi-tester para yung wiring niya napipreserve pa rin natin at hindi natin nabubuklat na katulad nito. Kasi mas madumi kapag binuksan natin yung wiring na ganito. So sa video nito mga katropa, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling na-encounter nyo ito sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. Tinignan muna natin kung ano yung mga meron sa motor ni boss. So ito yung sinasabi nila mga katropa na pinalitan nila ng stator. Pero dito sa stator niya mga katropa, kung mapapansin nyo, mukhang sariwa pa naman, walang damage at mukhang okay pa to. Boss, magkano bili mo rito? 3.5 3.5 bili mo rito. So matotal boss, magkano na yung gastos mo rito? 12,000 12,000 lahat, pati yung black. Oh, hanggang bulb. ayun na pala din sa ng balbula. Sabi niya singaw. Singaw din kaya ayaw mandar. Kasama na to sa 12,000. Black na. Grabe na pala gastos mo rito. Hanggang belt. Hanggang belt, nagpalit din sila. Hanggang langis na. Hanggang langis na, gear oil, ganon. Hanggang Labor. Kasama na, labor. So yun mga katropa, 12,000 na yung nagkasus ni boss dito. Lahat-lahat na black, stator, at kung ano-ano pa yung mga pinalitan nila. So i-check natin mga katropa isa-isa yung motor ni boss kung bakit hindi umaandar. Siyempre tulad ng sabi ko sa inyo, kapag i-check tayo ng motor na hindi umaandar, dapat meron tayong pattern. Una, kuryente. Pangalawa, compression. Pangatlo, gasolina. So mauna muna yung kuryente na i-check natin. Siyempre isusi muna natin kung good yung kanyang battery. Pero yung battery ni boss, bago pa, mukhang good pa yan. At umilaw yung kanyang dashboard, ibig sabihin good yung kanyang battery. So unahin natin dito sa kanyang motor yung kuryente, kung mayroon bang kuryente kapag pinupush button natin. So ang gagawin natin dito, aalisin natin yung spark plug cap. Ito, tatanggalin natin. Pagkatapos natin maalis yung spark plug cap, itutok natin ito sa body ground. Habang pinupush button, titignan natin kung may lalabas na kuryente. So dapat nakasusi yung motor. Tapos boss, i-push button mo nga boss. Sasabihin ko boss kung push button mo ha, medyo masakit to pag may kuryente. Sige boss, push button. Ups, isa pa.
Okay, so walang kuryente mga katropa. Ibig sabihin yan kaya hindi umaandar yung motor ni boss dahil walang kuryente. So pangalawang i-check natin dito, syempre pupunta tayo dito sa pulser. Ito yung wire ng ating pulser at i-check natin kung yung kanyang resistant ay mataas pa ba or masyadong mababa na. So, para ma-check natin mga katropa yung resistant ng ating pulser, gagamit tayo dito ng multitester. So itong multitester ko, sineset ko sa auto o kaya kung ibang multitester naman ang gamit nyo, iset nyo sa 200 ohms yung inyong multitester. So tanggalin natin yung sakit ng ating pulser at yung mismong sakit na galing ng stator, i-check natin yung kanyang resistant. So ang gagawin natin, yung negative at positive probe ng ating multitester, tigisa sila dito sa wire ng ating pulser. So wala itong baliktaran, pwedeng ganyan or pwedeng ganito. Once na itusok na natin yung negative at positive probe ng ating multitester sa wire ng ating pulser, dapat ang makuha nating reading ay 140 hanggang 280 ohms yung makuha nating reading. Hindi na siya tataas ng 300 ohms at hindi na rin siya dapat bababa ng 140 ohms. Pag tumaas ng 300 ohms, ang ibig sabihin nun, grounded na yung ating pulser. Pag bumaba naman siya ng 140 ohms o naging 90 ohms na lang siya, ang ibig sabihin nun, sunog na yung ating pulser. Kaya dapat na natin magpalit. Dapat 140 hanggang 280 ohms lang yung makuha nating reading resistant ng ating pulser. So ilagay natin to. So heto na yung negative at positive probe ng ating multitester. Nailagay na natin dito sa wire ng ating pulser. At kung mapapansin nyo, meron tayong reading na 283 ohms. So pasok na pasok siya sa standard natin na hinahanap at hindi siya sumobra sa 300 ohm pataas. So ibig sabihin niyan mga katropa, good yung ating pulser at walang problema. Alright na alright to. So isauli na natin to, yung ating sakit ng pulser dito sa kanyang sakit. So dito sa sakit ng pulser mga katropa, kung mapapansin nyo, dito sa tapat niya merong white red, tsaka dito sa kabila white red din, merong white blue, yung tapat niya ay black blue. Yung black blue, ito yung nagsusupply ng ground dito sa ating pulser. So i-check din natin yan, baka walang ground yung ating pulser kaya hindi naglalabas ng kuryente. Para ma-check natin yan, gagamit tayo ng test light. Yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply ng ating battery dahil ground yung hinahanap natin. Tapos i-test light natin yung negative natin, dapat umilaw. Okay? Tapos i-test light natin tong black na mayroong lining na blue, dapat umilaw yung ating test light. Pag test light mo dito, iilaw, dapat dito iilaw din sa kabila. Para makita natin kung nasusupply ng ground yung ating pulser. So test light natin yung kabilang side muna, yung blue black. Okay, umilaw. Sabihin may ground siya. Kabila, umilaw din. Ibig sabihin may ground din yung ating pulser. So walang problema sa linya ng ating pulser. Dito naman tayo sa linya ng ating ignition coil. So sa ignition coil, meron kayo makikitang dalawang wire dito o tatlong wire pa nga. Magkasama yung light brown tsaka yung red na mayroong lining na black. Yung light brown at red na mayroong lining na black, ito naman yung positive supply ng ating ignition coil o accessory wire ng ating ignition coil. Dapat kapag tineslight natin to, makapasukan ito ng positive supply. So gamit yung test light natin, ilagay natin sa negative supply yung ating test light dahil accessory wire o positive yung hinahanap natin. Tapos i-test light natin yung positive. Good, umilaw naman yung ating positive. Ngayon i-test light natin tong magkasamang brown, light brown. Tapos yung red na mayroong lining na black na nakasusi yung ating motor. Ayan, nakasusi yung motor natin. I-test light natin to, dapat umilaw. Kapag hindi umilaw, hindi rin lalabas yung kuryente niya kasi hindi nasusupplyan ng positive supply yung ating ignition coil. So tingnan natin kung ilaw siya. So okay mga katropa, umilaw naman yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, nasusupplyan ng positive supply yung ating ignition coil at walang problema. Ang susunod natin dito yung ating orange wire. Isauli ko muna itong ano natin, yung brown wire. Ang susunod natin dito yung orange wire natin, ito. Yung orange wire papunta ito sa ating CDI, sa computer box natin. So kung tutuntunin mo yan, yung orange wire, kung tutuntunin mo yan, papunta yan, ito yan. Hanapin nyo lang yung pinaka orange wire, ito. So dapat mula rito sa ignition coil papunta rito, wala dapat putol yan. I-check natin yung kanyang continuity. So ang gagawin natin dito, babalatan natin tong orange wire, tapos dito naman tutusugin natin siya ng multitester. Itong orange wire na galing ng ignition coil. So gamit uli yung ating multitester. Yung ating multitester isiset natin sa continuity. Dapat pag pinagdikit natin yung dalawang multitester, dapat tumunog yung ating multitester. Parang ganyan.
Kasi i-check natin dito kung may putol o wala yung ating orange wire papunta doon sa ignition coil. So yung isang probe ng ating multitester ilalagay natin sa socket na galing dito sa ating ignition coil sa kulay orange. Tapos yung isang probe natin habang nakalagay sa orange wire ng ating ignition coil, yung isang probe natin ilalagay natin sa orange wire ng ating computer box. Dapat tumunog siya kapag nilagay natin. Subukan natin. So hindi tumunog mga katropa at hindi gumalaw yung ating multitester. Ang ibig sabihin lang yan, mula dito sa computer box na orange wire papunta dito sa ignition coil, mayroong putol at may problema. Pero kadalasan mga katropa, sa experience ko dito sa mga Mio 115 o 115, yung kanyang socket kung titignan mo, buo siya. Ito, kung titignan nyo buo, pero pag sinubukan yung hatakin yan, rubber lang nakakabit yan at walang wire. Subukan ko hatakin ha. Oh, piya. Hatakin ko. Minsan ano ito? Putol. Yun oh, nakita nyo? Mukha lang siyang buo pero putol. Ayun yung kadalasang issue na nakikita ko sa Mio na 115 o Mio 115. Itong orange wire na ito yung nagiging problema niya. At ito rin yung sanhi kaya namamatay yung motor o namamatay-matay. Sa umpisa namamatay-matay, maglaon pag bumitaw na yung kanyang wire, totaling mamamatay na yung motor. Pero kung bihira mo lang may counter to, kung titignan mo, para siyang buo. Maliban lamang kung hatakin mo, wala nang laman yung loob ng kanyang wire. So ito yung ginawa natin mga katropa, naghinang tayo ng wire dito sa socket ng ignition coil ni boss at bumili tayo ng kalahating metrong wire, nagkakahalaga ng 12 pesos na wire. Ngayon dito natin siya ilalagay, pagkatapos niyan subukan natin kung magkakaroon na ng kuryente yung motor ni boss. So nailagay na natin mga katropa yung socket ng ignition coil ni boss. Subukan na natin kung may lalabas na kuryente. Boss, pa-push button na. Medyo masakit to pag tumama sa kamay. Sige boss, push button. Yun o. Isa pa. Yun o. Ups. It's alive. Yung kuryente. O, ilagay na natin yung kuha ko mga katropa. Tapos paandarin na natin. So nailagay na natin mga katropa yung spark plug up ni boss. At subukan na natin siyang paandarin. Boss, 1 month na hindi maandar. Paandarin mo na kung ikaw ano. Ikaw na magpaandar. Yun o. It's alive. Boss, 12,000, 12 pesos. Sa halagang 12,000, 12 pesos lang sana. Ah, isa pa boss. Sayang yung block mo, sayang yung stator mo. Ah boss, isa pa. 1 month hindi maandar. Iyon oh. It's alive. Okay na okay. So yun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema sa inyong motor. Kung sakali na encounter nyo ito sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.